ang bait, pagkat may kakamting langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng ating pagtitipon-tipon para tayo po ay humarap sa ating Poong Jesus Nazareno. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Maganda po na sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa sa pagtitipon-tipon natin, bagamat sa mga sandaling ito, may kanya-kanyang pagtitipong nagaganap. May mga protesta, may mga rally sa kung saan-saan dahil sa kaguluhang mga nangyayari sa ating paligid, mga kalituhan tungkol sa ano nga ba ang constitution natin, ano nga ba ang pagkaunawa ng bawat salita, litong na tayo. Kaya maganda rin na tayo bilang isang komunidad ng mga nagdidibosyon sa Nazareno ay magtipon-tipon para manalangin, para magdasal at lalong-lalo na para magpasalamat sa Poong Jesus Nazareno. Sabi nga po ng ating salmon tugunan sa araw na ito, "Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako." Sabihin nyo nga po, magbubulay-bulay. Tayo ba naintindihan ba natin itong pagbubulay-bulay? Tanungin nyo nga yung katabi ninyo, naintindihan mo ba yung pagbubulay-bulay? Kasi gaya ng madalas kong binabanggit kapag ako po ay nagmimisa, hindi sapat yung nakaupo ka lang diyan. Hindi rin sapat nung nakikinig ka lang kasi lahat naman tayo medyo may pandinig pa. Pero ang kailangan ay pinagninilayan natin yung mga naririnig natin. So yung pagbubulay-bulay, inaanyayahan tayo na kung naririto ka na, pagnilayan mo naman, ano ang mga ginawa ng Diyos sa iyo. Balikan mo, kumbaga, no? Sabi nga sa unang pagbasa, sa aklat ng Deuteronomio, kinausap ni Moises ang mga tao at sinabi, "Isipin ninyo kung may naganap na bang katulad nito. May nasaksihan na ba sila o nabalitaan man lamang
mula nang likhain ng Diyos ang daigdig at maliban sa inyo, sino pa ba ang nakarinig sa tinig ng Diyos? Mayroon pa bang ibang Diyos na katulad ng sa atin na inilabas kayo inilabas mula sa pagkaalipin sa Ehipto, sinamahan, prinotektahan? Mayroon bang ibang Diyos na kayang gumawa niyan? So pag nilaya natin, ano ang mga ginawa, nagawa na ng Diyos at patuloy na ginagawa ng poong Jesus Nazareno sa buhay mo? Sige nga, isip nga muna tayo, mga 1 oras po. Ano ang pwede mong, kasi nakakalungkot kung wala kang mabalikan. Napakaraming ginawa na ng Diyos para sa atin, para hindi natin makuha na magpasalamat man lamang. Kasi kung hindi natin nakikita yon, so imbis na Poong Nazareno, salamat sa mga pagkakataon, salamat na iligtas mo kami sa sakuna, salamat nung nakalipas sa bagyo, nabuhay pa kami, salamat nung nag-COVID, nakaligtas pa kami. Kung wala kang mababalikan doon, ang madalas na lalabas sa bibig ng tao ay puro pagrereklamo. Lord, kawawa naman ako. Lord, bingi naman. Lord, puro na lang problema. Walang bang magandang naaalala? Kasi kahit, kung tutuusin po, kahit dun sa mga pangit na naranasan mo, mayroong magandang nangyari. At mayroong biyaya kahit sa mga pangit na pangyayari sa buhay natin. Ngayon, sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mag-isip ka naman. Puro taas lang ng kamay, ganyan. O, pag bibless na mamaya, tataas na naman ng kamay. Mahalaga po, kunin mo yung pagkakataon ngayon, mag-isip naman. Pag nilayan mo naman, napakaraming pagkakataon na tayo na nagkulang tayo sa bahaging yan na pinagninilayan muna natin bago tayo gumawa ng desisyon. Kaya nga, nung nakalipas na eleksyon, pinag-isipan mo ba kung sino? O pues, dahil nagkulang tayo sa pagninilay, nagkulang tayo sa pagbubulay-bulay, ayan, yung mga inelect natin, nagkakagulo, hindi magkaisa, nag-aaway-away. Forthwith nga lang, hindi magkaintindihan kung anong pagkaunawa. O ngayon, gulong-gulo na. Pasa dito, pasa doon. Di ba? O tapos sasabihin, Lord, ang gulo-gulo naman ang buhay namin. O bakit? Pinagnilayan mo ba yan? Yung ginawa mo? Kaya nga, sabi sa Ebanghelyo, sabi ng Poong Jesus Nazareno, o sino man ang gustong maging alagad ko, o tayo, mga tinatawag tayong mga alagad ng Poong Nazareno, lahat ng deboto ng Poong Nazareno, gustong maging alagad ng Poong Nazareno, alam mo ba kung ano ang inaasahan sa iyo? At sa loob ng mahabang panahon, sa ilang taon ng pagiging deboto natin, maganda mapag-isipan natin itong tatlong ito na binabanggit ng Poong Nazareno. Kamusta ang paglimot mo sa iyong sarili? Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang makasarili. Tamo, natakot kayo, no? Pero 'di ba, sabi, limutin ang tungkol sa sarili. Kung gusto mo talaga maging authentic, na maging deboto ng Nazareno, maging alagad ni Jesus, kaya mo bang limutin o iisang tabi man lang muna ang para sa sarili mo? At ang tanging hangarin mo ay kung paano ka makapagbibigay, kung paano ka makakapagpasaya, paano ka makakatulong sa iyong kapwa o kahit man lamang sa iyong pamilya. Inisip mo ba ang kapakanan ng iyong mga anak bago ka nagdesisyong umalis sa bahay ninyo? Inisip mo ba ang kapakanan ng iyong pamilya bago ka pumatol sa iba? O puro na lang, kaligayahan ko to.
dapat ako maging masaya. Ito, dapat kong sundin. Ito, para sa sarili ko. O, teka, kala ko gusto mo maging deboto ng Nazareno. Inisip mo ba ang kalagayan ng iyong pamilya bago ka nag-online gambling, bago ka nagsugal, bago ka nakipagsabong? O laging, kaligayahan ko to eh. Sa bawat pagtagay mo ba, pag inom mo ng alak, iniisip mo ba ang iyong pamilya o sarili lang? Pero gusto mo maging deboto ng Nazareno? Ganyan yung mga bagay. Bago ka bumili ng kung ano-ano, bago ka bumili ng bagong gadget, hindi lang yung sarili ang iisipin, kundi sa halagang ito, marami kang matutulungan. Nga lang, yun nga. Reklamo tayo ng reklamo sa Poong Nazareno. Na hirap tayo. Madalas sa inyo, tumatanggap na ng 4-piece, tumatanggap na ng ayuda, pero reklamo pa rin ng reklamo. Lagi na lang, dapat kami, bigyan nyo kami, bigyan nyo kami. Ano pa yung sinabi niya? Pasanin ang inyong krus. Kamusta po yung pag-ako natin ng ating mga responsibilidad? Kasi pag tinignan mo ang imahe ng Nazareno, andyan, pasan-pasan niya ang krus. Pasan niya ang buong daigdig. Pinasan niya para sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Mission niya yan. Yung sa atin, kamusta po? Kailangan natin pinagninilayan, pinagbubulay-bulayan ito. Ano, suko ka na? Gusto mo nang bitawan ang krus mo? Gusto natin sumunod kay Kristo, so kailangan meron din tayong krus. Kasi kung wala tayong krus, malamang tayo ang nagpapahirap sa Poong Nazareno. Diba? Kung maalala niyo yung tagpo, habang pinapasan niya ang krus, maraming sumusunod na tao. So hindi ka nandito para umupo lang. Nandito ka para magpahinga lang ng konti. Pag alis natin dito, pasan ulit ang mga responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat. Huwag mong ayawan, huwag mong sukuan. Kung ano man yan, ang kailangan mo, lakas mula sa Poong Nazareno. At pangatlo, ang sabi niya, sumunod ka sa akin. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, sumunod ka sa Nazareno. Ano nga bang sinasabi ng Nazareno sa iyo na hanggang ngayon ayaw mo sundin? Punta ka ng punta dito, ayaw mo pa rin sundin. Kasi pag hindi tayo sumunod sa Nazareno, maliligaw tayo ng todo-todo. Kung hindi tayo susunod sa Poong Nazareno, sa lahat ng kanyang pangaral, sa lahat ng kanyang iniuutos, masisira ang buhay natin. Napilit namang inililigtas tayo ng Nazareno. Kaya nawa, mahalaga na bahagi ng ating pong ginagawang pagdidibosyon ay yung tayo naman ay makapagnilay-nilay. Napakabuti ng Poong Nazareno sa bawat isa sa atin kahit na madalas tayo ay nagkakasala, kahit madalas tayo ay tumatalikod. Yung bang pagkatapos ng pagsisimba dito, babalikan natin yung mga hindi natin dapat balikan, pero ang Poong Nazareno laging naghihintay sa ating muling pagbabalik. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Nazareno. At nawa, ang tanging hangad din, hanggang sa huli, makasama natin ang Poong Jesus Nazareno. Amen?